Umaga po, Manong Ted at DJ Chacha. Opo. Bukas po ay mag-convene ang Committee on Justice. Ano po ang agenda nyo bukas? Preliminary matters lamang po. Baka tingin ko po baka talakayin dito yung sulat na sinumite po ni Congressman Jokno, Shell Jokno. Baka isa po yan sa mga maging agenda po bukas. Opo. Di ho ba't nakahabol sa takdang panahon si VP Sara doon sa kanyang reply sa complaint, right? Kahapon daw po ito. Nag-submit po sila. Go ahead, sir. Go ahead. Nag-submit. Opo. Nag-submit po ng answer ad hotelam yung Vice President kahapon. Opo. So, kapag ho ganyan na nag-submit na siya, yun ho bang 3 days sa reply po ng complainants, kailan magsisimula po naman yon? Once na natanggap po ng complainant yung answer, so sila po ay dapat mag-submit ng kanilang reply. So it's either mag-submit sila or pwede naman din nilang i-waive. Okay. And then after that, another 3 days po para sa rejoinder. Tama ho ba yun? Rejoinder. Okay. Opo, sa rejoinder naman po. Okay. Bukas ho ba magiging subject matter na yan? Yang usapin po ng formalidad sa pagbibilang po ng araw doon sa 3 days and 3 days? Kasi doon sa invitation po namin, preliminary matters lang po ang nakalagay and other matters. So hindi ko po alam kung ano pa po yung iba magiging agenda unless may mga mag-raise po, no? Kasi nung usap po kami ni Congresswoman ni Chair parang inaano yan na siguro maganda na rin tayo sa mga in the event na mag-proceed sa hearing yung mga yung magiging ground rules baka pwede mapag-usapan na rin sakali. So baka isa rin yan sa mga magiging agenda namin. But yung detalye wala po siyang na-i-discuss pa I see. Okay, sige. So hindi pa kumbaga po ano lang po ito, administrative matters, Congressman. Tama po kayo dyan. Tama po kayo. Alright. Yung pong Madriag issue, ito ho ba ay ginawa ni Congressman Jokno through a formal communication o sa plenaryo po, paano po nangyari yun? Ang pagkakaalam ko po, letter. Dahil yun po yung nabanggit sa akin ni Madam Chair, may letter daw. So tinanong ko tungkol saan yan. Sabi niya, parang yung pagta-transfer yata ng, kasi nga, yung sa safety ni Madriaga. Opo. So sabi niya ng ganon, gusto niya na, siyempre, hindi naman po pwedeng magdesisyon ng mag-isa yung chair. So siguro gusto rin niya na ihain to at marinig ang lahat ng mga opinion ng mga miyembro. Okay. And then sir, yung pong sinasabi nitong si Ginoong Ridon, na yung dalawang abogado ni magpaparehistro, hindi panahon na ho ba para mag-formal na komunikasyon ang kampo ni VP Sara kung sino mga abogado niya sa panahong ito o doon na po yan sa simula ng actual na po na pag-iimbestiga ng Committee on Justice? Well, actually, napag-sumite po nila kasi dun sa kanilang answer, nandun na yung mga pangalan ng abogado. Mga abogado. Opo. Pero wala pa talaga silang formal entry. So, hindi po alam kung i-consider ito as formal entry o sa mismong hearing proper. Normally po yan kasi pagdating sa hearing proper, mag-enter po sila ng kanilang mga atiran. Opo. So, yung pong sinasabi ni Congressman Ridon na question doon sa dalawa, na umano ay kasama sa mga sa dapat magpaliwanag, sa isyong ito na kinakaharap ni VP Sara, hindi pa yan mapag-uusapan bukas. Maliban na lamang kung siya ang mag-question sa meeting, ganun ho ba yun? Unless i-open po ni Congressman Ridon, baka po pwede rin namin pag-usapan yung kung anong gagawin po namin doon. Okay, sige. So sir, after po ng meeting nyo bukas po kasi Miyerkules, di ho ba ang simula ng inyo pong bakasyon ay sa Huwebes na?
Opo, bukas na po yung last day. Oo. Supposedly, bukas na po yan. Oo. Bukas na rin po pag-uusapan na kung kailan kayo mag-convene kahit na po naka-recess ang Kongreso, yung schedule po ng inyong mga pagdinig? Pwede rin pong i-open din yan kasi yan po pwedeng pumasok sa mga preliminary matters. Pati yung magiging ground rules namin kung sakaling mag-proceed na sa hearing, ano yung magiging ground rules namin. Opo. Sige. At baka po pwede rin yung mga calendar po pwede rin nang i-set yan. Kasi nga din po ang pinag-uusapan din ay yung quorum, availability po ng quorum sa mga miyembro ho ng Committee on Justice. Sang-ayon ho ba kayo doon, Congressman, sa sinasabi sa aming panayam po kay Congresswoman Luistro na kahit na po after the Lenten break, hindi pa ho kayo nakatakdang pumasok para po sa inyong pagpapatuloy po ng sesyon, maghihiring na po kayo? Are you amenable to that? Ako po, pwede naman po kasi kung kinakailangan po talaga, lalo pat, siyempre alam naman natin, magbe-break kami ng June. So kailangan bago matapos yung June, sana matapos na ito at least insofar as yung committee hearing po or may salang na po ito. Kasi ang hirap naman kung ito'y nakabinbin, tapos mas mahaba po yung break. Sinidiya kayo dyan, July na ang balik nyo. Opo, July na. Na naman, yung mangyayari. Kaya kailangan mas maganda kung kinakailangan tapusin na to bago mag-break ng mas mahaba, matapos na to. No, meaning matapos na at magkaroon na po ng desisyon kung meron ho ba talagang i-endorse. Opo, kung meron na ho ba talagang i-endorse ito sa Senado. Oo. Kumbaga makapagbubuo kayo ng articles of impeachment kung yun man po. Opo, kasi po pag sumite niya ito ng resolution sa plenaryo, nakalakip na po doon yung articles of impeachment. Opo. So, pero kinakailangan makakuha kami ng 1/3 vote. Anything less, pag nakakuha po kami ng mas mababa sa 1/3, dismiss po yung kaso. Opo, yes sir. So, kumbaga, kayo po on record, gusto niyo ho na kung maaari nga, kahit na kayo naka-break after hitong Semana Santa, magkaroon na po kayo ng inyo pong hearing, dito po sa isyong ito. Wala pong lalabagin na naman ang Kamara dyan na anuman pong panuntunan na baka questionin po ni VP Sara sa Supreme Court. Bakit naka-break kayo? Nag-hearing kayo? Malamang isa rin yun sa mga pag-uusapan. Kasi actually, ang mga isisang i-consider kasi natin, ako po kasi madali magsalita ng ganyan dahil sa Manila lang ako. Pero yung mga miyembro po ng mga nasa probinsya na tumitingin po sa kanilang mga constituents, magbabalikan po yan. Yun ay pagkakataon na mas mahaba yung oras nila. Siyempre, kailangan bigyan din natin ng punto yung mga kanilang concern. Oo nga, para nag-uuwi yan sa probinsya, ha? Hindi joke. Uwian lahat sa probinsya, lahat Opo, oo nga po. Sige, Congressman, sige, may tanong lang po si Chacha, pahabol lang po. Yes po. Kong Joel, kanina sabi niyo po preliminary pa lang yung mangyayari bukas, pero baka kasama sa mga matalakay, ito pong motion ni Congressman Shell Jokno para po maglabas ng subpoena para sa ilang mahahalagang dokumento at bank records ni VP Sara. May possibility po ba na since kasama po ito sa pag-uusapan bukas, agad-agad pwedeng maglabas ng subpoena ang Kamara kung mapapayagan po ito or magkakaroon ng botohan? Hindi ko pa po sure. Actually, sinabi lang sa akin letter It's not emotion Parang sulat lamang yan. So bukas po, siyempre, lahat po yan, tatalakayin natin. Siyempre, ayoko naman pong sabihin kung dapat na kasi hindi pa naman nagbubukas talaga yung hearing proper. So, okay. tingnan din natin. Opo, kasi parang ang nakalagay lang doon, preliminary matters, ang assumption ko lamang po, siguro pag-uusapan yung magiging ground rules. So, kung kailan yung mga, ngayon, kung kailan tatalakayin yung mga motions, kailangan buksan muna yung hearing proper. So, hindi pa wala pang possibility sa gano'n na may subpoena agad for bank records, Walang ganun po, Congressman. Yun po ang pagkakaalam ko. Baka hindi pa po pwede unless magbotohan at mas marami ang sumang-ayon,
kasi alam naman po natin lagi, it's always a numbers game. Oh, yeah. Oo. So, may Collegial decision po yan. So, ibig sabihin, depende pa sa mangyayari bukas. So, may possibility na pag preliminary pero nagkabotohan na pagpasabihan na tayo ng bank records and other important documents, pwede. Depende sa Pwede po, mangyayari. pagka wala naman pong hindi po pwede. Basta Opo, na opo. pagdesisyonan ng nakararami. Oo. Sir, yung isa pa na sinasabi din po ni Kong Shell Jokno, yung pong sa under the custody na lang ng Kamara, si Ramil Madriaga. Kasama din po to sa pag-uusapan? O nga daw. Yun nga ang pagkakalam ko, yun nga yung isang concern. Okay. Dahil nga sa safety ni Ramil. Pero, siyempre, kailangan hingin din natin yung, sa akin po, personal ko lang po ito. Tingin ko mas maganda, hingin din namin yung opinion ng korte na sumasakop po kay Ramil. Okay, sige po. Congressman, ano po yung partido? Lakas po, lakas. Okay, sige. Sa lakas ho ba, wala kayong disgusto sa kasalukuyang leadership? Wala ba kayong ganun po pinag-uusapan? Wala naman po. Wala pa naman po kaming pinag-uusapan. Okay. Okay naman po ang mga alokasyon sa inyong mga distrito. Wala kayong hinaing doon dito po sa sa ating budget ngayon. Wala naman pong mga alokasyon dahil alam naman po natin lahat, no? So kung ano yung concern nila, yan din ang mga concern ng lahat ng mga congressman. But just the same, sa amin naman, tahimik lang muna. Wala pa namang discussion tungkol dyan. Okay, sige po. So Kong Joel, salamat na marami. At kung sakali man po, makikibalita ho kami sa mangyayari po bukas. At sana nga po, no, mailatag na po ang lahat ng panuntunan hango po sa naging desisyon ng Supreme Court at sa inyo pong ground rule. Salamat po, sir. Maraming salamat. Mabuhay po Manong Ted at DJ Chacha. Thank you. The gentleman from Manila, si Congressman Majority Leader. Joel Chua, Madam Chair. Madam Chair, I have a query. Yes, Mr. Chair. Madam Chair. Hello, Madam Chair. Why are you so silent, Madam Chair? Madam Chair is Madam out Speaker. of office. Madam Speaker, how much do you have? Bakit mo tinatanong kung magkano baon ni Madam How much do Speaker? you have? I'm sorry. Mangungutang ka ba pang gasolina? How much is the allocation in your district, Madam Chair? Can you answer me, please? Right now, wala pa ngayong allocation dahil nga naka-ano pa ito Because I have for learned later release. I have learned that the district of the chairperson of the Committee on Appropriations for this year's budget got 3.4 billion pesos. Do you have any objection? Madam Chair. Mr. Chair, do you have any objection? And the sisterhood of the chairperson also got a very huge allocation, Madam Chair. Is there any objection? I object, Madam Chair. Is there any objection? I move to adjourn. The chair hears none. The motion is approved. Thank you. Mga kapatid, meron tayong report mula sa ating Mojo. Nandyan daw po mga kapatid.